Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin, kapapasok lang. Sumugod na, grabe PBBM at Duterte, biglaan sa nangyari. Matapos kung akop sagutan, yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po dito kaya The News Board, yan ha. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos sumugod na at Duterte walang takot. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos sumugod ni President Marcos sa Davao area para sa isang pagpupulong kung saan sinagot din ni President Marcos ang tungkol sa panawagan ni ex-President Duterte na One Mindanao. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog, bagkus ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Ang malaking tanong ngayon ay natatakot nga ba ang mga Duterte sa biglaang pag-aresto sa dating Pangulo? Ito lang mga karibin natin, opinion lang po ito. Ha? Sa dami po ng ibinato, no? Ibinatong akusasyon ni dating Pangulong Duterte doon po sa kanilang prayer rally. Doon sa pagtatanong ng media, di ba napanood naman natin ng mga karibin natin na tinanong si dating si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung totoo ba na siya po ay gumagamit, di ba? Hindi niya po yung sinagot at instead binato niya ulit si dating Pangulong Duterte na dahil sa fentanyl, no, na ginagamit nito as painkiller, kaya yun nasabi ni dating Pangulong Duterte. Ngayon mga karibin natin, sa dami po ng mga akusasyon na bakit yung separation ng Mindanao lang si Pangulong Duterte, si Pangulong PBBM sumagot, no? At hindi niya sinagot mga karibin natin, mismo siya ang nagkusa na magsalita about doon sa pagsisiparate di man ng Mindanao. Ang opinion ko lang mga karibin natin, bakit diyan sa issue yan kaya niyang sagutin? Di ba? Bakit doon sa main issue talaga na pinupukol ni dating Pangulong Duterte ay hindi niya po masagot? Di ba? Siguro ko dahil may political interest, no? At pinamumuka, ito hindi ko naman binibira si si Pangulong BBM, no? Observation lang po natin ito, no? Dahil siguro gusto nilang this is part, no? Ng kanilang paninira sa mga Duterte. Kasi ang lumalabas diyan mga karibin natin sinisiraan ni, di ba? Si Pangulong Duterte. Pero ang main issue po, hindi po nasagot. Ano sa palagay niyo mga karibin natin? Pumipili lang ba ng sasaguting tanong ito? Si PBBM. Doon interview po, ambush interview dito. Hindi po ito interview, pero siya po mismo ang nagkusang open, di ba? Nako. At palalabasin pa nila, natatakot po ang mga Duterte. Bakit naman po matatakot? Binibigyan po ng kumpirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime pwede siyang arestuhin. Okay? Pero siguro naman naniniwala kayo dahil siya dating presidente, ang dami niyang sources of intel, no? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya arestuhin.
baka isipin daw ng taong bayan, ito ay sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. So wag po kayong mag-alala ha. Hindi po sa natatakot ang Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron ng warrant of arrest. Sumagot naman ang kilalang political analyst at dating presidential secretary na nangangatog na sa takot ang kampo ni Duterte. Baka natatakot sila sa sarili nilang mga multo. Na nandito na yung ICC sa bawat kanto, no? Kaya So yun, mga karibin natin, nandito na daw ang ICC sa bawat kanto. Ano ito, hindi alam ng ating gobyerno na nandito ang ICC? Wala bang paggalang itong ICC? Di ba? Kasi nandito na daw sa mga kanto eh. At saka isa pa, sino ba itong kalbong ito? Sinasabi na nga na hindi na natatakot si dating Pangulong Duterte as long as manggagaling po yung warrant of arrest dito sa Pilipinas. Hindi po doon sa mga ICC na yan. No? Kayo ba na nasa gobyerno? Di ba? Ito lang, challenge ko lang po, tanong ko na lang ito sa inyo. Kayo ba na nasa gobyerno, papayagan nyo po ba na hindi nyo alam na nandito na yung, hindi dumaan sa inyo yung ICC? Tapos bigla na lang silang papasok dito at mangingialam? Dapat sana ginalang muna kayo, di ba? Diyan sa ating gobyerno. At official nyong ipakita na nandito na talaga sila. Wag yung gawing mga multo yan. Mga buhay pa naman yata yan, di ba? Oh. Ipakita nyo sa taong bayan na ito yung ICC at ito yung huli. Para magkaroon naman ng yan nga eh. Yan nga pong nakikita natin, mga karibo natin. Wala pong respeto itong ICC kung ganyan po ang kanilang ginagawa. Na hindi po nila ipinaalam sa ating gobyerno na nandito na po sila. No? Kasi kung ipinaalam yun sa ating gobyerno, lumabas na po yan sa mainstream media. Pero bakit tinatago nila? Pero sinasabi nitong kalbong ito, na nasa bawat kanto na raw ang ICC. Nako naman. ninenervyos na sila ng gusto, lalo na si ex-Human Rights Harry Roque. Pero baka magandang hanap buhay yan eh, dahil mukhang siya yung magiging abogado. Eh sigurado ko naman, hindi pro bono kung haharap si Harry Roque sa ICC. No? Baka trial run, nagpa-practice sila kung merong magra-rally around Digong. No? Kung sakaling may magla-landing nga, may magpaparachute sa Davao para siya ay hulihin o para mag-issue ng international warrant. Nung una kasi, pinagmamalaki niya na hindi siya naniniwala na papapasukin ng ICC. Resback naman ng kilalang Duterte supporter na wala ni isang tuldok na takot ang dating Pangulong Duterte. Si President Duterte, hindi siya natatakot. Kilala niyo siya. Kilala niyo siya. No? 6 years naging president natin siya. Alam natin yung puso at yung character niya. Hindi siya natatakot dito sa aresto na yan. Hindi. Kahit konti, kahit isang tuldok. In fact, excited siya sa mga nangyayari ngayon kasi namumulat tayong lahat at nakita niyo naman para din siyang teacher, nagtuturo din, di ba? Na gusto niya edukado tayo tungkol sa mga ganitong bagay. So, kung kayo ay mag-aaklas dahil naaawa kayo kay President Duterte, sasabihin ko sa iyo first hand, hindi siya natatakot kahit konti. He's willing to give up his life for our country. Sa ibang balita naman, Kongreso, may mainit na sagutan. Narito ang detalye. Bakit bigla nyong inimplement lahat ng 10 aspeto ng programa? You did not prioritize kung ano po yung una nyong gagawin. Nagkaroon kami ng discussion dito na dapat mauuna yung route rationalization dahil para bang gumawa pa kayo ng isang korporasyon, hindi nyo pa alam kung ano yung mga pwesto ng mga tao na ilalagay nyo ron, pinipili nyo na yung mga tao na ilalagay doon eh. Ganon ang kwan, tingin ko. And the third one is, as is expounded lengthily by the Honorable Kimbo, yung operational consolidation. Tama po yung sinabi niya eh. Sinabi niya yung tricycle. Bakit maayos? May sarili silang rota. Bakit yung bus lane? Dinesignate natin yung bus lane and then pinayagan natin 2 bus companies na sila ang magpatakbo ng
transportation dito. Walang consolidation. But there is a consolidation of operations. Yun po yung akin, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung route rationalization, because under your department order, it is a necessary requirement for the banks to grant the loan. Pero sinircumvent nyo yun eh. Is that not true, Madam LTFRB? Mr. Chair, nag-issue kami ng Yes. alternative certificate. Nag-i-issue kayo ng kwan para you will circumvent your own regulation. Di ba? Ang requirement sa bangko, if you ask them, is yung approved rationalization plan. That is the requirement for the bank to grant the loan. Pero kayo, gumawa kayo ng paraan para hindi masatisfy yun kasi mabagal kayong mag-grant rationalization, 10% pa lang. I just want you to know this, Mr. Secretary. Kasi nakikita ko yung problema eh. Pero yung mga tao nyo, hindi nakikita yung problema. And that is why I ask you to give me a timeline. To give this committee a timeline. Pero kulang pa rin. Ang susunod na tatanungin ko sa inyo, ano yung action plan ninyo dito sa timeline na binigay ninyo? Kasi ang nangyayari na, kami na ang bastonero eh. Para gawin ninyo yung dapat nyong gawin ng tama. And to tell you frankly, I'm sick and tired of that. Paulit-ulit na lang eh. Mr. Secretary, I think I've given you my sentiments as far as this program is concerned. You are excused po. Para po sa LTFRB, Ma'am, Attorney Laines, ito po ay malinaw na violation po doon sa pribilehiyo binigay nyo kay Kaobit Martin. Tama po ba? Mr. Chair, bago ko po sagutin, pwede po bang malaman kung ano po kaya yung binabayarang sinasabi niya? Kasi, Hindi po. Kasi, Hindi po yun ang issue nito, yung binabayaran sinasabi hindi, niya. Mr. Chair, kasi po, para ma-intelligently masagot ko po yun, may binanggit po kanina si Ka-Obet kasi na nag-dropping substitution po siya. Kung nag-dropping and substitution po kasi sa rules po ng LTFRB, ibig sabihin na i-register niya yon doon sa kanyang consolidated entity. Kaya may gusto po sana akong Attorney, i-clarify. Hindi po yun ang punto ko dito. Ang punto ko po dito yung legalidad na ang sinasabi po natin dito, malinaw po na kapag po korporasyon, dapat po yung may-ari po ng jeep ay korporasyon. Tama po. Tama po. At kung halimbawa po na may-ari ka ng korporasyon o hindi ka man po yung pinakamataas sa korporasyon, dapat po stakeholder ka sa korporasyon. Tama po. Tama po. Malinaw po sa nasasalita na hindi po siya stakeholder ng korporasyon. Bakit po inalaw na ikabit ng kanyang unit kay Kaobit Martin? Mr. Chair, kaya ako nga po gusto sanang linawin kung ano yung binabayaran niya at kung ano po yung dinwrapping and substitution. Kung iisang bagay lang po, if they are referring to the Sige po. same. Pwede niyo po bang sagutin? Kaobet, pagbigyan niyo po muna yung yung nagsalita po kanina na dati niyo pong miyembro. Mr. Clements, ano po ba, Madam LTFRB, ang gusto niyong malaman kasi hindi kayo pwedeng magtanong sa mga resource persons. Kaya idaan nyo na lang kay Honorable Arrogancia. Para, we will follow the rules. Opo, thank you po, Sige po. Mr. Chair. Mr. Clemens, alam mo, Mr. Chair, ang gusto ko po sanang malaman po, yung sinabi po ni Mr. Martin kanina na dinwrapping and substitution niya na yung mga units na inalis na doon sa corporation, na yun yata yung binabanggit po nung bagong resource person na Mr. Clement. Kaobet, pwede po bang sagutin yung sinasabi po ng inyo pong dating kasama? Maraming salamat po, Mr. Chair and Your Honor. Ako ho ay natutuwa dito kay Mr. Clement. Tayo dito ay under oath. Yung pong sinasabi niyang daan-daang libo na kinuha ko sa kanya without any receipt, nakakalungkot pong sabihin. Kagaya po ng binanggit ko kanina, ito pong kaso neto, kinasuhan na ako niyan sa Fiscal Office ng Pasay, meron na pong resolution. At nagtataka ako, dinala pa niya rito, pagagandahin ko po ang istorya. Bibigyan ko siya ng magandang laban. Yung sinasabi niyang daan-daang libo, Mr. Chair and Your Honor, I have here a copy na tinangtong pera sa kanya. Video day operator, name of operator, 11 po ito, andito po si Ron Lester, 108
So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan sa pagpunta nga po ni President Bongbong Marcos Jr. sa Mindanao, no? At yan, sinagot niya po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na mag-ihiwalay yung Mindanao, no? Pero ang nakakalungkot lang kasi hindi niya po sinasagot yung main issue, no? Na kung siya ba ay gumagamit, mga karibin natin, no? Dito hindi po siya tinanong o inopen niya po yan, pero dun sa tinatanong tuloy siya ng media, no, hindi niya po masagot. Instead binato niya po ng another issue, itong si dating Pangulong Duterte na gumagamit daw mano ng fentanyl, painkiller, at yan po ang naging resulta. Dahil nga po sa pag-inom ng fentanyl, mga karabin natin, medyo naging ganito na daw mag-isip si dati. Ganito naman talaga mag-isip dati pa si dating Pangulong Duterte, mga karabino. Sharp, no? Sharp po mag-isip si dating Pangulong. Well, anyway, mga karabino natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion. I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Maraming salamat po.